Good, 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 good. Good morning. Good morning. We have another day of grace of God. God welcomes you to be in front of Him. Winelcome po tayo ng ating Ama sa Kanya pong presensya. So, last week we enjoyed water baptism. At nung nakaraang linggo nga po, lahat po tayo, na-enjoy po natin yung water baptism. But I missed some of you were not there. Ngunit naalala ko po, na-miss ko po yung mga tao na wala po doon nung linggo. Don't make me miss you. Huwag niyo pong hayaan na ma-miss ko po kayo. Promise. Mangako po kayo. Promise. Mangako po kayo. If you make me miss you, I will kiss you. Kapag pinamiss niyo po ako, halikan ko po kayo. PowerPoint, please. Today, second time of key holders. Ngayon po ay pangalawang beses po natin pag-uusapan yung tungkol po sa may hawak na susi. Did you understand why we became key holders? Naunawaan po ba natin kung bakit po ba tayo tinawag na may hawak ng mga susi? Okay. That is really, really important. Yan po ay napakahalaga. We greet each other, you are awesome this morning too. Ngayong umaga po, binati po natin ng isa't isa na ikaw ay awesome. But still, we don't know what is so awesome. Ngunit hindi pa rin po natin na unawaan ng lubos ano po ba yung pagiging awesome. As I told you, title is Kiss Holders today. Second. At ngayon nga po, sinabi ko po sa inyo na ang ating pong pamagat ay may hawak ng mga susi. Subtitle is really so strange. At yung ating pong pangalawang pamagat ay medyo bago po sa pandinig ng iba. Can you read it? Kasi go. God cannot do without man. Man cannot do without God. Do you agree? Sumasang-ayon po ba kayo? Oh, God is Almighty God. Na ang Diyos po ay makapangyarihang Diyos. God can do everything. At kaya po niyang gawin ang lahat ng bagay. But as you read, God cannot do without man. Ngunit nung binasa po natin, sinabi po dito na ang Diyos po ay hindi kayang gumawa kung wala ang Without tao. you, God cannot do anything. Kung wala ka, hindi makakagawa ang Diyos. That's why you are so important. Kaya ikaw ay napakahalaga. Even though He is Almighty, Kahit pa siya ay makapangyarihan, but without you, God cannot do anything. ngunit kung wala ka, hindi kayang kumilos ng Diyos. That's what you are. At iyon nga po ikaw. As a man, you and I cannot do anything without God. At ganun din naman po, ang tao, hindi po tayo makakakilos o makakagawa kung wala ang Diyos. I want to start this sermon with very, very strange questions. Gusto ko pong simulan ito pong mensahe sa pamamagitan po ng isang tanong. This is Genesis chapter 3, verse 1 to 7. Ito po ang Genesis chapter 3 hanggang 7, 1 to 7. Even unbelievers, all the time they question this scripture. Karamihan po, maging ang mga hindi sumasampalataya o sumasampalataya ay tinatanong po nila or marami silang tanong tungkol po dito sa salita ng Diyos na ito. Everybody knows it. Lahat po ay alam itong salita po na ito. God already talked to them, Adam and Eve, don't eat the tree of knowing good and evil. At sinabi nga po ng Diyos kay Eva at kay Adam na
huwag kayong kumain doon sa puno na nagbibigay ng karunungan at Then kaalaman. chapter 3, serpent is the one deceived Eva first and give it to the Adam. Anyway, Adam and Eve, they ate the tree of knowing good and evil. At yung ahas nga po, niloko po niya si Eva at si Eva nga po ay nagpadala at kumain nga po sila nung pinagbabawal na bunga. What is our question for this matter? Ano po kaya yung tanong para po dito? Why God didn't stop the Adam and Eve to eat the tree of knowing good and evil? Bakit po hindi pinigilan ng Diyos si Eva at si Adan na kumain nung bawal na bunga? If God stopped them to eat, then we have no problem, we have no suffering at all. Kung napigilan po ng Diyos yung pangyayari na kumain sila nung pinagbabawal na bunga, maaari pong wala tayong naging problema o wala po tayong paghihirap. Usually, yes, not only Christian, but also unbelievers, they question that matter. Madalas po, hindi lamang po sa mga sumasampalataya, kundi maging sa mga hindi sumasampalataya, ay tinatanong po nila yon kung bakit hindi pinigilan ng Diyos. Even the seminary, they discuss this matter. Kahit pa po sa seminaryo, ito po ay pinag-uusapan din. So, I will give you some questions and we will find out. At bibigyan ko po kayo ng mga tanong at atin pong aalamin kung ano po yung kasagutan. Here, what was serpent? Dito po, sinabi po, ano ba yung serpent o yung ahas? Ahas, as we know, cannot speak. Alam po natin na ang ahas po ay hindi nakakapagsalita. What is ahas? Ano po ba yung ahas? No, anyone knows? May nakakaalam po ba? Yeah, scripture. We read it. Cassette, go. The great dragon was hurled down, the ancient serpent called the devil or Satan, who leads the whole world astray. He was hurled to the earth and his angels with him. Yes. Satan. But this scripture, verse 1, chapter 3, verse 1, didn't say Satan. Ito po yung sinabi sa Genesis 3:1 ay serpent, hindi po sinabi na Satan, ang sinabi po ay ahas. Why? Bakit po? Also question, did God know Satan was deceiving Eva? Ito po isa pang tanong. Alam po ba ng Diyos na dinadaya ni Satanas si Eva? Yes or no? Yes or no? Yes, God knows. God saw it. Oh. Alam po ng Diyos at nakita po iyon ng Diyos. Bakit God didn't stop or killed Satan? Bakit po hindi pinigilan ng Diyos o hindi pinatay ng Diyos si Satanas? Why? Bakit po? He cannot or he didn't? Dahil po ba hindi niya kaya o dahil hindi niya lang ginawa? What is your answer? Ano po ang inyong sagot? He cannot or he didn't? Hindi po niya kaya o hindi niya ginawa? He didn't raise. He didn't. He cannot. Cannot. Dalawa lang. Dalawa lang. If he didn't intentionally let Eva and Eve committed sin. Kung hindi po niya ginawa, si Eva po at si Adan ay magkakasala. Last week we had the water baptism. Nakaraang linggo po, mayroon po tayong water baptism. Beside the pool, your 1-year-old child is standing. At doon nga po sa gilid ng pool, mayroon pong isang taong anak mo na nakatayo. You told him, if you fall into the water, you will die. Sinabi mo po sa kanya na kapag ikaw ay nalaglag dyan sa tubig, mamamatay ka. Then your child is falling down into the water, then you just saw him. At nakita mo na yung anak mo ay nalaglag doon sa tubig at ikaw ay nakatingin lang at sasabihin mo na, sorry.
Yet, he didn't, if he didn't, is God good? Kung hindi man po ginawa ng Diyos na pigilan yon, ito po ba ay makakabuti para sa Diyos? Good or bad? Ito po ba ay mabuti o masama? Good. But, you will answer me next year, okay? Anyway, this is actually question. Ito po yung tanong. Why God didn't or couldn't kill or destroy the Satan? Bakit po hindi pinigilan o ginawa ng Diyos na patayin yung si Satan? So, later on, we'll answer it. Mamaya po, sasagutin po natin yung mga tanong po na yun. Last week, 2 weeks ago, we talked about the key holder one. Makaraan po yung 2 linggo, pinag-usapan po natin yung tungkol sa may hawak ng susi, yung unang kabanata. What was the question? Ano nga po ba yung tanong? What was the question? Ano po yung tanong? Heaven is first or earth is first? Langit po ba ang una o ang lupa ang una? What was the correct answer? Ano po yung tamang sagot? Earth. Sa lupa. But still, on earth, yes, first. But whole universe, heaven is first. Opo, dito po sa atin, yung lupa po ang una, pero pagka sa buong universe po ay una ang langit. Only on the earth is first. Ngunit dito po sa atin, ang una po ay ang lupa. We studied when you receive the key of heaven, then what does it means to you? Napag-usapan po natin na kapag binigay sa iyo ang susi ng kalangitan, ano yon para sa iyo o ano ang ibig sabihin nito para sa iyo? Actually, God is the one gave keys of heaven. Sa totoo po, ang Diyos po ang nagbigay ng mga susi ng langit. Actually, still we didn't talk about what is keys. Ngunit hindi pa nga po natin na pag-uusapan kung ano po yung mga susi. Who knows what is the keys? Sino pong nakakaalam? Ano po ba yung susi? Mga susi. I didn't talk about. Hindi ko If pa you po know, yan sinabi. just please tell me. Kung alam po ninyo, pwede nyo pong sabihin sa akin. Still, something was at the behind. At meron pa nga pong mga bagay na hindi pa po na ilalahad. We'll talk what is the key this morning, very small portion. Pinag-usapan pa lang po natin na about sa mga susi ay maliit pa lamang po na bahagi. Yes, we just wait for a minute. At pag-antay lang po tayo ng ilang minuto pa para mahayag As po. long as you have a key, that's what we studied, you are the owner of thing. At kapag nga po ikaw ay may hawak na susi, ibig sabihin po noon, ikaw po yung may-ari ng bagay na paggagamitan ng susi. Yes. When you show your keys, meaning you own that matter. At kapag nga po nakitaan ka na ikaw ay may mga susi, ibig sabihin, yung mga susi na yan, kung ano yung gamit niyan, ikaw yung may-ari nun. So, God gave you keys of heaven. At binigay nga po ng Diyos yung susi ng langit. You can access everything belong to you because you have keys, then you can access from heaven. At pwede mo nga pong gamitin at magkaroon ka ng karapatan na gamitin lahat ng pwedeng paggamitan ng susi na hawak mo. We used to pray, Father, I need it, I need that. Madalas po, pinapanalangin po natin na, Ama, kailangan ko noon, kailangan ko niyan. But God gave you already keys of heaven. Ngunit binigay na nga po sa atin ng Diyos yung susi ng kalangitan. You have to use what susi belong to which lock, then you have to open up by your own. At kailangan mong alamin na
kung saan mo gagamitin yung mga susi na yan, kung ano yung pwedeng mabuksan yan. That's why, without knowledge, without knowing, this key connected which keys, then with locks, then you cannot open up. Kung hindi po natin nauunawaan na itong mga susi na to, kung saan gagamitin o saang lock siya para mabuksan yon, So baliwala that- po. Even though you have 10 keys, you know it, what the storage lock is, belong to some keys. At importante po na malaman po natin na yung bawat susi po na yan ay may kaparehas na lock at yun po yung magbubukas dun sa lock na yun. When God gave you keys, meaning already God gave you everything, what you need. At kapag binigay na nga po sa atin ng Diyos yung mga susi, ibig sabihin po nun, binigay na po sa atin ng Diyos lahat ng bagay na kakailanganin po natin. You are the owner of heavenly things. Ikaw po ang may-ari ng mga bagay na patungkol sa langit. That's why you need to study what kind of keys you have. Kaya po kailangan po nating alamin at pag-aralan anong klase ng mga susi ba yung hawak-hawak po natin. As long as you confess Jesus is Christ for you, then you have a right to receive the keys of heaven. At kapag nga po ikaw ay ipinahayag mo na si Jesus ay ang Hari, ang Kristo, ibig sabihin po, ikaw po ay binigyan na ng karapatan ng susi ng kalangitan. But as we know, by committing sin of Eva and Adam, they lost keys. At dahil nga po sa napatukso si Eva at si Adan, nawala po sa kanila yung mga susi na binigay ng Diyos. Then, everything what you receive from God belong to Satan. At lahat na tinanggap po natin mula sa Diyos, hindi na po tayo ang may-ari, kundi si Satan na po ang may-ari. That's why we studied what is meaning of die. At pinag-aralan nga po natin, ano ba ang ibig sabihin ng kamatayan? There are three meanings of die. Meron pong tatlong ibig sabihin ang kamatayan. I know you know well. At alam ko pong natatandaan niyo po yan. So what is first one? Ano nga po yung una? Physical die. Second, Pangalo. spiritual separation. Third, Lost everything. lost everything what you received from heaven. Po, mawala po lahat sa atin. That's why they lost everything. At ngayon po, alam na po natin ang lahat ng bagay. Then after Jesus died and restore your original authority. At nung namatay nga po si Jesus, ibinalik po niya sa atin lahat ng nawala po sa atin sa orihinal na posisyon. That's why you are on the earth now. Ngayon po, tayo pong lahat ay nandirito sa lupa. Jesus is the one who restored the original ownership. Okay, already. At binalik nga po ni Jesus sa atin yung orihinal na pagmamay-ari po natin. That's why you are the one who have the keys of heaven. At ngayon po, tayo na nga po ang may hawak muli ng mga susi ng kalangitan. That's why you are the one operator of the lock of heaven. At tayo nga po ang may kakayahan o karapatan o kapangyarihan na gamitin ang mga susi po na yan. That's why whatever you open on the earth by you, then heaven, store of heaven will be opened up. At anuman po yung buksan mo dito sa lupa, doon po sa kalangitan, ito po ay mabubuksan. Then you know who you are now. At ngayon po, nakikilala mo na kung sino ka. Then you don't need anything because you are the owner of a storage of heavens. At hindi mo na po kailangang mag-alala sapagkat ikaw na nga po ang may-ari lahat ng meron doon sa langit. It seems we are poor, but in faith we are the richest people. Ani mo tayo po ay mga mahihirap, ngunit sa kalangitan po, tayo po yung pinakamayaman. Anytime you can access what you need by using your heavenly keys. Kahit anong oras po, pwede po natin gamitin yung mga susi po na yan na binigay ng Diyos sa atin upang buksan yung mga bagay sa kalangitan. That's what you and I.
Yun po tayo. That's why it seems we are ordinary, but your identity is not ordinary, but you are the member of royal family. Hindi mo tayo po yung mga pangkaraniwang mamamayan lamang, pero ang totoo po, hindi po tayo pangkaraniwan. Tayo po ay kabilang sa pamilya po ng Diyos, sa maharlikang pamilya ng Diyos. Why? We need to study these matters. Bakit po kailangan natin pag-aralan yung mga tungkol po sa bagay na to? This is part of good news. Sapagkat ito po ay parte lamang ng magandang balita. Without knowing these matters, you cannot use the keys. Kung hindi po natin nauunawaan itong mga bagay po na to, hindi po natin magagamit ng tama yung mga susi na binigay po sa atin ng Diyos. Several times I told you what is the strongest enemy for the Christians. Maraming beses ko na pong sinabi sa inyo na at tinanong na sino po ba o ano po ba yung pinakamalakas na kalaban ng mga Kristiyano? What is strongest enemy for Christians? Sino po or ano yung pinakamalakas na kalaban ng mga Kristiyano? Satan? Hindi. Ignorante. Pagiging ignorante po o walang alam. As long as you don't know what you are powerless. At kapag nga po ito ay kahit hawak mo to pero hindi mo naman alam kung paano gagamitin, maituturing ka po na walang kakayahan. That's why studying the Bible, the Word of God, is so important. Kaya po ang pag-aaral ng Biblia ay napakahalaga. Today is second time is His older. At ngayon nga po ay pangalawang beses po nating tatalakayin ang keys holder o may hawak ng mga 2 weeks susi. ago, we studied we are keys holders. Tayo nga po ay mga may hawak ng mga susi. Today, we will study some other side of kingdom. At ngayon naman po, yung ibang parte naman po ng paghahari ng Diyos ay ating tatalakayin. What is subtitle for today? Ano nga po yung pangalawang pamagat ngayong araw? Yes. That's what I will explain to you now. At yun nga po ang aking ipapaliwanag sa inyo ngayon. Also, one of the question for the Genesis chapter 3, verse 1 to 7, At isa pa nga pong tanong doon sa Genesis chapter 3, verse 1 to 7 ay, God didn't stop or God couldn't stop Satan. na ang Diyos po ba ay hindi niya pinigilan o hindi or wala po siyang kakayahang pigilan. Anyway, this Genesis chapter 126 is also important to know what is gospel or what is Bible. Ito po Genesis 1:26, napakahalaga po nito. Okay, we'll read it anyway. Kasi go. And God said, "Let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth." Without understanding of this Genesis chapter 126, nobody can interpret what is gospel correctly. Kung hindi po natin nauunawaan itong Genesis 1:26, wala pong makapagsasabi o makakapagbabahagi ng salita ng Diyos ng tama. Today, we'll talk about not all big red letters. Ngayon po, hindi lamang po yung mga, di lamang po lahat, kundi lalo na po yung mga pulang letra, pag-aaralan po natin. But only one word, man. Yung unang salita po ay yung man o tao. Man, which means we. Ibig sabihin po nun ay tayo po. Just keep the question, how God didn't or God couldn't? Alalahanin pa rin po natin yung tanong na hindi ginawa ng Diyos o walang kakayahang gawin ng Diyos. What is man? Ano po ba ang tao? Actually, man is from human. Ang pagiging man po ay galing po sa salitang human. Please say human.
Human. Again, human. Human. Also, nowadays we people say we are human. At kahit po tayo ngayon, ginagamit na po natin yung salita na human. Actually, human combine two words. Ang salitang human po ay may binubuo po ng dalawang salita. We could see also how God created human. At makikita rin po natin dito kung paano po nilikha ng Diyos ang tao. There are two elements for the human. At meron nga pong dalawang elemento na bumubuo sa tao. So Genesis chapter 2:7, there are two elements is dust and breath of life. At sa Genesis 2, verse 7 po, sinabi po dito na ang dalawang elementong bumubuo sa tao ay ang dust o lupa o alabok at ang breath of life o yung hininga ng Diyos. Amen. Amen. Yes, we have two elements. Meron po tayong dalawang elemento. So first element is humus. Ang una po ay humus. As you see, humus means what? Dust, dirt, and earth. At ibig sabihin nga po ng humus ay alabok o dumi o yung lupa. Okay? Then, why God gathered the dust, made the form of human body, At kumuha nga po ang Diyos ng lupa o alabok at ito po ay pinorma po niya nga katawan ng tao. and second one is man. At yung pangalawa po ay ang tao o man. Man means spiritual being. Ang ibig sabihin po ng tao ay spiritual being. Yes, two matters was combined. At dalawang bagay nga po ang pinagsama para That's why maging, become human. at naging tao nga po. Oh, I will play. Okay, look at this. Everybody look at. Everybody look at. Tumingin po tayo dito sa harapan. Oh, everybody look at. Okay. Oops. 1, 2, 3. Go. This is human. Ito po yung tao. It seems we are one, but two elements we have. Ano mo tayo po ay iisa lamang pero binubuo po tayo ng dalawang elemento. Why is this so important to know? Bakit po ba napakahalaga na malaman po natin? Human, this the definition, Ito po yung kahulugan o pagde-define sa isang tao spirit is inside the form of body. na ang espiritu po ay nasa katawan na forma ng katawan. Can you say yes? Yes, yes, yes. That's why body is a carrier of spiritual being. At ito nga pong katawan po natin, ito po yung nagdadala doon sa spiritual being. Even Bible says we are the temple of what? Holy Spirit. At kahit sa Biblia po, sinabi po na itong katawan po natin ay ang tahanan o templo ng banal na spirito. So without house, spirit cannot stay. Kung wala pong tahanan o pananahanan ang banal na spirito, hindi po ito makapananatili. As we studied two elements. Ito po pinag-aralan po natin yung dalawang elemento na What is bumubuo two po sa elements? atin. Ano po yung unang elemento? First one, Ano po yung unang elemento? the second one, Ano po yung pangalawa? Spiritual being. yes. This body and spirit Yung ating pong katawan at yung espiritu po. on the earth, God already made the law. Dito po sa lupa, may ginawa na po ang Diyos na batas. Spirit alone cannot do anything. Kung espiritu lamang ang gagawa, hindi po ito mangyayari. If spirit alone without body will do something, that is illegal. Kung halimbawa po ang espiritu ay gagawa at walang katawan, ito po ay illegal o hindi Why pinapayagan. it is illegal? Bakit po ito hindi pinapayagan? Because God said that will be illegal. Dahil sinabi po ng Diyos, yun po yung batas na ito po ay illegal. As long as God says, become law. At kapag nga po sinabi ng Diyos, iyon po ay nagiging batas. That's why spirit alone cannot do anything on the earth. Kaya po yung espiritu lang, kung gagawa siya, wala po siyang karapatang gumawang So mag-isa. what is spirit? Ano nga po ang espiritu? God is spirit.
Ang Diyos po, siya po yung Espiritu. Other one, Ano po yung, Satan and angels. ayun po, si Satanas at mga anghel, yung iba pa pong Espiritu. No body, only spirit only. Sila po ay walang katawang lupa, Espiritu lamang po. Usually it is invisible. Ito po kadalasan ay hindi nakikita. That's why we cannot see God. Kaya po ang Diyos, hindi po natin nakikita. Okay. What is body only? Ano naman po ibig sabihin ng katawan lang? Animals, they have the body but they have no spiritual being. Yung mga hayop po, sila po ay may physical na pangangatawan pero wala po silang spiritual or spirit. But human is two matters, elements. Ngunit ang tao po, tayo po ay binuo ng dalawang elemento. So, spirit is in a form of body. At ibig sabihin po niyan, ang espiritu po ay nakalagay sa katawan. The one who has two elements, body and spirit, have authority to do everything on the earth. Siya nga po na binubuo ng espiritu at pisikal na katawan, sila po ang may karapatan na gumawa ng kahit anumang bagay dito sa mundo. Genesis chapter 1:26, God said, let them, only human, the one who has two elements, will have kingdom. At sinabi nga po sa Genesis 1:26 na sinabi po ng Diyos na sila yung maghahari, sila yung magpapatupad, yung may dalawang elemento na tinatawag na tao. Spirit cannot because no body. Ang espiritu po, hindi po niya kayang gumawa dahil wala po siyang katawan. Spirit only cannot belong to them. Kung espiritu lamang po, hindi po sila pwede doon. Even body only without spirit also cannot be. Kung katawan lang naman po, walang espiritu, hindi rin po pwede yun. That's what God said. At yung mga po ang sinabi ng Diyos. That's why God Himself also cannot violate. At kahit po ang Diyos sa sarili niya, hindi po niya kayang labagin kung ano po yung kanyang sinabi. The one who has authority must two elements. Siya po na may kapangyarihan, dapat siya po ay binubuo ng dalawang elemento. So, we'll play, okay? Let them have a kingdom. Sinabi po ng Diyos na sila ang maghari o Who is them? Sino po yung them o sila? God or Satan or angel? Ito po ba ay ang Diyos, si Satanas o yung mga anghel? Spirit alone, nobody. Sorry. Spirit alone, nobody. Sila po ay mga espiritu pero wala pong katawan. Can be or not? Pwede po ba yon? Can be or not? Why no? Bakit po hindi? Why no? Bakit hindi pwede? God said, spirit alone, illegal. Sinabi po ng Diyos na ang espiritu lang, hindi po pwede. Ito So, ay illegal. God Himself, also Satan and angels, cannot. Ang Diyos at si Satanas, mating mga anghel, hindi po sila pwede. They can do, as long as they do, illegal. Pwede naman po nilang gawin, pero pag ginawa po nila yun, ito po ay illegal o hindi pinapayagan. Okay? That's why God will not. Kaya po ang Diyos, hindi po talaga niya gagawin. Satan will not. Kahit si Satanas, hindi rin po niya magagawa. Satan will do, God will kill them all. Kapag ginawa yun ni Satanas, papatayin sila ng Diyos. Why? God is judge. Sapagkat ang Diyos po ang judge So o they humahatol. cannot be. So hindi po sila maaaring kumilos Next. dito sa mundo. Animal can be. Animal po o hayop, pwede po. Why not? Why not? Bakit hindi po? No spirit. Wala pong spirit. So animals cannot be them. Hindi po pwedeng sila ay tawagin na Meaning, hayop. they cannot have authority to do Ibig anything on the sabihin, earth. wala po silang kapangyarihan na gumawa dito sa lupa. So, only one is human. Nag-iisa lamang po ang pwede, kundi yung tao lamang. Is it hard to understand? Ito po ba ay mahirap maunawaan? Easy naman, di ba?
Madali naman po. Huh? Even elementary, they can understand it. Kahit po yung mga elementarya, kaya po nila tong maunawaan. I will ask you later. If you don't know, it's very shameful. Mamaya po, tatanungin ko po kayo. Kung hindi po ninyo naunawaan, nakakahiya naman po. Diba? Oh. Okay, anyway. Human, sick. At yun nga pong tao, sila po yung may kakayahan o karapatan. Bakit? Bakit po? Why? Bakit po? According to the Word of God, two elements has authority. Ayon po sa salita ng Diyos, yung may dalawang elemento ang maaari lamang kumilos. That's what God proclaimed. At yun nga po ang idiniklara ng Diyos. That's why His Word, God speaks, become law. At yun nga pong salita ng Diyos ang naging batas. Okay. We will talk about the question now. Ngayon po, pag-uusapan na po natin yung mga tanong kanina. What was the serpent? Ano nga po ba yung serpent o yung ahas? Why? Bakit po? Scratch your back head. So that you will answer. Uy, scratch muna. Uy. Kamot-kamot muna daw po kayo ng ulo. Yet you don't know. Okay. If Satan will deceive Adam and Eve, what will happen to them? Kung tinukso ni Satanas, si Eva at si Adan, ano po ang mangyayari sa kanila? What will happen? Ano po ang mangyayari? They will be illegal. Sila po ay magiging mga illegal na. Kasi spirit alone cannot. Sinabi nga po ng Diyos na pag espiritu lang, hindi po pwede. Amen. That's why Satan even knew, spirit alone is illegal. Kahit po si Satanas, alam po niya na siya ay espiritu lamang, alam niya na siya ay illegal o walang karapatan. Satan is so clever. Siya po ay matalino, si Satanas. How can I do something on the earth? Ano kaya yung pwede kong magawa na para matukso ko sila? I cannot by myself. I cannot do anything by myself. Sapagkat hindi ko kayang gumawa ng kahit anong bagay sa pamamagitan ng sarili ko lamang. Why Satan cannot do? Bakit po si Satanas hindi po niya kayang gumawa? Spirit alone. Sapagkat siya po ay espiritu What lang. Satan needs? Ano po ang kailangan ni Satanas? Body. Kailangan po niya ng katawan. That's why Satan came into the serpent. Kaya po si Satanas, siya po ay pumasok doon sa ahas. Looks like serpent, pero already two elements. Ito po ay ahas, pero nung napasok po siya ni Satanas, ito po ay meron ng dalawang elemento. Satan is so clever. Si Satanas nga po ay matalino. Even Satan knew what is legal or illegal. Kahit si Satanas, alam po niya ang kung ano yung illegal at yung legal. That's why Scripture said, serpent, what? Not Satan. Kaya po doon sa scripture na ginamit, ang sinabi po doon ay ahas, hindi si Satanas. Serpent meaning Satan become legal object. Ang salitang serpent po, ang ibig sabihin po niya na si Satanas ay naging legal na object. When God saw Satan, Satan become legal. Nung nakita po ng Diyos, nakita po niya na si Satanas ay naging legal. Are you with me? Yes. Why? Satan took body. Sapagkat si Satanas po ay kumuha ng katawan. Now we have an answer. Ngayon po, meron na po tayong sagot. Why Satan was called by what? Serpent. Kung bakit si Satanas po ay tinawag na serpent. Yes. That's why Scripture verse 1 says, serpent is the one trying to deceive. At dinabi nga po sa Genesis chapter 3 verse 1, yung serpent po ang dumaya. So, we could read Eva at Adan. third one, Satan said, go.
Satan needed those body to be legal to do something. Amen. Amen. Then, God saw, oh, Satan is doing something. At nakita nga po ng Diyos, si Satanas, may ginagawa na siya. God can do something or not. May magagawa po ba ang Diyos o wala? Can do or not. May magagawa po ba siya o wala po? He cannot. Wala po. He is willing, but he cannot. Pwede naman po niyang gawin, pero hindi po maaari. Why he cannot? Bakit po hindi maaari na gawin ng Diyos? Because he is spirit. Sapagkat siya po ay spirito. That's what, according to his word, he limited himself on the earth matter. Kaya po sinabi po ng Diyos na limitado lang yung kanyang kakayahan dito sa lupa. That's why he himself cannot disobey his word. At siya po, sa sarili niya, kahit siya hindi po niya kayang baliin yung kanyang mga salita. That's why God cannot, he didn't. Kaya po ang Diyos, hindi po niya ginawa kasi po hindi po pwede. Amen. Yes, God cannot. Opo, hindi po kaya ng Diyos. Okay? That is so understand, so important. Yun po ay napakalaga. Why? Answer is so simple. At ang sagot nga po ay napaka-simple lamang. Okay? But we, human, have full authority to do. At tayo nga po mga tao, meron po tayong kapangyarihan na gawin ang lahat ng bagay. So, we'll talk about. Okay, we'll read it. Kasi let's go. God Himself cannot do anything on the earth. If I will say this one first without any explanation, then everybody will say, oh, Pastor, ikaw daya. Wrong. Kung ito po ay sasabihin ko muna, ito po muna yung sasabihin ko at hindi ko muna po ipapaliwanag, siguro po sasabihin niyo pong lahat na, Pastor, ang daya mo naman. Now we also understand why is earth is first, heaven is second. Ngayon po, naunawaan po natin na ang mauuna po ay ang lupa at ang langit po ay pangalawa. Without using sushi, he cannot do anything. Kung hindi po natin gagamitin yung susi na meron po tayo, wala pong kakayahang gumawa ang Diyos. Why? Because that's what God said. Bakit po? Sapagkat yun po ang salita ng He Diyos. is the one made the laws. Siya po ang gumawa ng batas. That's why if God wants to do something, God need you and I. Kaya po kung meron na man pong gustong gawin ng Diyos, kailangan po ng Diyos ikaw at ako. For example, I give 10,000 pesos to my son. Halimbawa po, nagbigay po ako ng halagang 10,000 sa anak ko po. 10,000 is mine. Yung 10,000 po ay sa akin. Okay, I gave him 10,000. At binigay ko nga po sa kanya yung 10,000. I didn't say, that's mine, you just keep. But I said, it's yours now. Wala po akong sinabi na akin to, itago mo lang. Pero ang sabi ko po, sa'yo na yan. Okay? But I said, I will keep it muna. Pero sinabi ko po sa anak ko na itatabi ko muna to. But I will you key. I will you key. I will give you key, sorry. At ibibigyan kita ng susi. Anytime you need, you use key, then I will give it to you. At kung kakailanganin mo na, gamitin mo yung susi mo at ibibigay ko to sa'yo. Okay? Everything is not on the earth, but in heaven. Lahat ng bagay po ay hindi nasa lupa lang, kundi nandun sa langit. When my son need money, he will use his key. At kung kailangan niya nga po ng pera, gagamitin niya po tong susi. And he will open up. At bubuksan po niya. Then I'm the one who will open up. At ako naman po, bubuksan ko rin naman. And I will give it to him. At ibibigay ko po yun sa kanya.
That's the system actually. Yun po yung sistema. That's why, even though he has key, I cannot do anything. Kahit meron ka pang susi, pero hindi mo naman to gagamitin, wala akong magagawa para Meaning, sa'yo. I endorse the ownership to my son. Ibig sabihin po, ibinigay ko na yung pagmamayari doon sa anak ko Also, I made conditions. at nagbigay po ako ng mga kondisyon. That's why even when I need money, I cannot because already I told him it's yours. At kahit ako po kung kailangan ko ng pera, hindi ko po rin ito makukuha o magagamit kasi po binigay ko na sa kanya yung pagmamayari. If he will use money for his good or for my good, whatever, we need to work together. Kung yung pong pera po na yon ay para sa kabutihan niya, gagamitin niya para sa kabutihan niya o para sa kabutihan ko, kailangan naming dalawa na magtrabaho o kaming dalawa kailangan naming mag-usap. But heaven is my kingdom. Ngunit ang langit po ay ang aking kaharian. Whatever I want to do with my possessions, I can do. Kung ano man po yung kaya kong gawin para sa aking mga pagmamayari, kaya kong gawin yon. But to him, I have to ask his permission. Ngunit kung sa kanya po, kailangan ko pa pong humingi ng permiso. That's what God made you and I. Ganon po tayo nilikha ng Diyos. That's what we call it, we have keys. Yun po ang tinatawag na tayo po ay may mga hawak na susi. Eto na. God needs you. Kailangan ka ng Diyos. I need Him. Kailangan ko siya. So that I will get permission to use 10,000. Nang sa gayon, magkaroon ako ng karapatan o permiso mula sa Kanya na magamit ko yung 10,000 For my glory. para sa aking karangalan. Without His permission, He will not open up, then I cannot. Kung wala yung permiso niya, hindi niya yun mabubuksan at hindi ko rin naman iyon maibibigay. That's why God cannot do without man. Kaya nga po sinabi na hindi po kaya ng Diyos na kumilos kung wala ang tao. Even He cannot, because I'm the one stuck, have it. Kahit po siya, hindi po rin niya yon magagamit or magagawa sapagkat ako po yung nagpasimula. I will tell you one thing, ito, we'll read it kasi ako, Man will ask, Aiteo, God to do His will on earth. we know the word Aiteo. Alam po natin yung salitang Aiteo. This is what human use, the key is only Aiteo. Ito lamang po yung tanging susi na pwedeng gamitin ng tao, yung Aiteo. I put certain conditions. Naglagay po ako ng mga ilang kondisyon. If I know you will use then money for bad, I will not. Kung ikaw, gagamitin mo yung pera na yon sa masama, hindi kita bibigyan. If you understood what I like, then he wants to use it, use that money, then I will say, yes, why not? Kung gagamitin mo yon sa kabutihan, bakit hindi ko yon ibibigay sa'yo? Aiteo. Yun po yung Aiteo. That's what we already studied. At yun po yung ating pinag-aralan noon. We read it, kasi ko, If man will not operate the keys on earth, keys of Aiteo. ito po yung susi ng Aiteo. Meaning, key is to operate the will of God. Ibig sabihin po, siya, gagamitin niya tong mga susi na to para magbigay daan dun sa kalooban ng Diyos. That's why we are the one have to know what is Aiteo first. Tayo po dapat ang makaunawa kung ano po yung Aiteo. Then we will use our key to operate Aiteo. At itong mga susi po na hawak natin ay gagamitin po natin para makagkaroon po tayo ng access sa Aiteo. Aiteo means he is already prepared for his glory, for the goodness of the human even. Ibig sabihin po no na inihanda na po ng Diyos ang lahat ng bagay at handa na rin po niya itong ibigay sa mga anak niya para sa kanilang kabutihan. That's why God gave
keys of heaven to His children. Kaya nga po ay binigay ng Diyos yung mga susi ng langit sa kanyang mga anak. So, we already understood why God cannot do anything without man. Ngayon po, naunawaan na po natin kung bakit wala pong kakayahang kumilos ang Diyos kung wala po ang tao. We are key holders. Tayo po ang may hawak ng mga susi. Without you, God cannot do anything. Kung wala ka, walang kakayahan ng Diyos na gumawa. Check, you have keys of heaven. Suriin po natin, hawak po ba natin yung mga susi? If you don't have, you must have it. Kung wala pa po kayo, dapat meron ka po ng susi. Not only you have, but you have to use it, have to operate it for His glory. Hindi lamang po hawakan mo, kundi gamitin mo para sa kanyang karangalan. If you use key, meaning you pray in Aiteo. Kung ginagamit mo yung susi na hawak mo, ibig sabihin po nun, ikaw ay nananalangin ng Aiteo. That's why without our prayer, God cannot do. Kung wala po tayong panalangin, hindi po makakagawa ang Diyos. Not prayer is what Father we need that one. No, it's not prayer. Yung panalangin po, hindi po yun, Ama, kailangan ko to, Ama, kailangan ko niya. Hindi po ganong klase ng panalangin. God said, I know what you need. At sabi po ng Diyos sa atin, alam ko kung ano yung kailangan mo. Don't ask for it. Huwag mo nang hingin yan. I am responsible for your needs. Ako na ang bahala para sa pangangailangan mo. But you have to ask Aiteo. Pero ang kailangan po nating ipanalangin ay yung Aiteo. That's what you are using, keys of heaven. Yun po, yung susi ng kalangitan. That's why without giving Him authority to use His wealth, then nothing will happen on the earth. Kung hindi po natin bibigyan ng permiso yung Diyos, hindi po natin matatanggap kung ano po yung mga inihanda po niya para po sa atin. That's why we knew God is searching, looking the prayers. Kaya po ang Diyos, siya po ay tumitingin, hinahanap po niya kung sino po yung mga nananalangin. Who can give me permission to do everything for my glory? Sino po yung magbibigay sa kanya ng permiso para po siya ay kumilos dito po sa lupa? As long as He will get the permission using your keys, then God will do everything for His glory. Kapag tinanggap nga po ng Diyos yung permiso mula po sa inyo, kaya pong gawin ng Diyos ang lahat ng bagay. That's why you are awesome. Kaya po kayo po ay mga awesome. Not only child of God, yes, still awesome. Hindi lamang po kayo ay mga anak ng Diyos, kundi talaga pong lahat po tayo ay awesome. But now you know you are the keys holder. Ngayon po, alam na po natin na tayo po yung may hawak ng mga susi. Amen. Amen. Let us all stand, please. Hallelujah. God made you so awesome. Hallelujah. Then, we are the one became key holders. We already understood God cannot do without man. Even man cannot do without God. That's why we work together. God is searching prayers. Don't want to give permission to God to do everything for His glory. Oh, hallelujah. God made you so awesome. That's why we are so important. Hallelujah. That's why we will give Him glory through shouting, Hallelujah! 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 Father! Oh, hallelujah! Salamat! Salamat! Oh, layokan! Hallelujah! Oh, layokan! Father! Salamat! Say! La karayara kerayara! La mayara kara! Karayara!
thank you for your plan, for your word. Now we understood, Father, why you need us, even why we need you, Father. Hallelujah. Father, you gave us keys of heaven, Father. Hallelujah. Now we know we have to operate our keys. Hallelujah. That's why, Father, thank you for your word. Even thank you for your plan. Thank you, Father. Hallelujah. May the grace of Jesus Christ, our Lord and Savior, the one who died on the cross to restore the ownership of a kingdom. And you are the one showed you are the best example of using the keys of heaven. The love of Father, still you cover us with your love. Even you binded us with your love. Nobody can separate us from your love. That's why we are secured in your love. Hallelujah. The fellowship of Holy Spirit. All the time you empower us to obey your word. Even all the time you remind us what we are, the one who has authority of peace of heaven. Be with you from now on ever to ever. That's why all children of God will agree and say, Amen and Amen. Amen. Hallelujah. 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 Hey, you might be seated for the announcement. We will give the announcement muna tayo. Sige. Announcement po. So, yun po ang ating mga gawain. So, tuwing linggo po. So, bago po mag alas 8, dapat nandito na po tayo sa loob ng ating sambahayan. At hanggat maaari po, huwag po nating kalimutan mag-invite. Kumbaga, ito po ay part po ng ating sabi nga, evangelism. Imbitahan po natin yung mga kakilala po natin para makakilala din po sila sa Diyos. Tapos po, yung ating pong daily prayer meeting, so tuwing umaga po yan, 6:30 po. So, pinapaalala po sa atin, kung hindi man po tayo makasama dito sa church po natin ng panalangin po ng pang-umaga, kahit saang lugar man po tayo o nasa eskwelahan, trabaho po, sabi nga po, samahan po nating manalangin yung ating mga kapatid dito po na nananalangin sa ating sambahayan. At every Wednesday po, meron naman po tayong prayer meeting, so may kasama po yung panalangin. So, yung sa mga gusto pong ma-refresh din po ng message po ng linggo, so meron po pong tinatalakay po tuwing Wednesday. So, alas 3 po yan ng hapon. At yung ating pong mga kabataan, ayan, nakikita niyo po naglalakad na. So, sila po yung may gawain ng 10:30 po ng umaga. So, ganoon din po, ipadala po natin yung mga mahal natin sa buhay na may mga edad na katulad po nila para habang bata pa po sila, makakilala po sila sa Diyos. At ganyan din po yung ating mga youth and YA o yung mga young adult po natin, as long as single po sila. So, napaka-importante po na makakilala po sila sa Diyos at makapakinig din po sila ng salita ng Diyos. No po? So, importante po na lahat ng edad pala ay makakilala po sa Diyos. No po? And then, yung ating pong EGF, Encountering with God Fellowship, 7:30 po yan. So, every last Friday po yan of the month. At yung ating pong isang takot na bigas, so lubos po kami nagpapasalamat sa mga nagdadala. So ayun po, marami pong nagdadala. So yung mga hindi pa po nakapagdala, tuwing linggo po, magdala po tayo. Po, salamat po dyan sa isang dakot na bigas. We will give the certification of the water baptism this morning. This is video.
이름이 얘가 나오면 가시죠. 골랐다가. Baptize you in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Is found right here. Moving close. Awaken desire. You accept Jesus Christ as your Savior. I baptize you in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. So take me higher. So take me higher. Right now, Holy Spirit. You accept Jesus Christ as your Savior. I baptize you in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Pour your spirit out. Come like a rushing wind. You accept Jesus Christ. Burn in my heart again. Right now. I baptize you in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. My mind's made up. My intentions clear. All that I want is found right here. Is found right here. I baptize you in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Awaken desire. Oh, I hunger and thirst. I hunger and take me higher. So take me higher. Take us higher, Lord. So take me higher. Mula Stephen Road, Pulat Awet. Kayo mo rin, kaawit, kasi natin ito, Ama, aming suwas. Kayo mo naman sa akin. On the day we release opinion, Father, let your spirit will love us. Nobody can separate us from your love. Now and ever. That's why all children of God will love oriented. Amen. Hallelujah. So we will call. So, tinatawagan po natin lahat na po nag-water baptism for this last week. Si Sister Helen, si Sister Marley, Sister Mildred, paano ba to? Sister Nova, I baptize
and Andrea. Yan, sige po, lapit lang po. 누구예요? 그 다음에 본소. 제가 강대상에 네. 그다음에 할머니. And po, once again, congratulations po sa mga nakapag-water baptism po. And okay na po. And okay na po, wala na pong any further announcements. Yun lang po, lang po. Upcoming pong event for this May, wala po. Pero as of June, magkakaroon na po tayo ng Youth and YA Camp. So kindly include that topic po sa prayer po natin sa, yung Youth and YA Camp po, sa darating po na June. Ayun lamang po, wala na pong ibang announcement po, so maaari na po tayong umuwi. And maaari na po tayong umuwi lahat. Opo. God bless po.